guys, good morning. So nagre-ready na ako kasi nga today is the day. We're going on a trip na. Alas 2 kami aalis. So nagre-ready na ako. I'm just putting concealer to hide my eye bags kasi hindi ako guys nakatulog ng maayos. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Kakaisip kung ano pa yung kulang, ano pa yung mga dadalhin. And dahil nga hindi ako nakatulog, ayan, kung sakang may bakasyon guys, iinis talaga ako. Nanganganak sila talaga. Or baka parating na yung period ko. Let's see. But for now, I need to fix myself na. Kilay na tayo. I'm gonna use my new eyebrow pencil. It's from Maybelline guys. The Tattoo Studio. Kita nyo guys. Yan. Kakabili ko lang ng isang araw nito. So let's try it. Kasi nga yung ano ko, yung YOU ko guys, paubos na. So bumili ako ng bago para salit-salitan, para hindi agad siya maubos. Pero ubusin ko siya guys. Sabi maganda raw to. So let's see guys. Napansin ko, you don't need to apply it very hard sa eyebrow mo. Konting dampi lang guys, meron na siyang ano. Actually bagay ito sa mga nagsisimulang magkilay kasi pointed din siya eh. So and then it's easy to apply. Kung ayaw nyong mas dark, pwede wag. But let's do the other, my right eyebrow. Ang biyahe namin siguro mga nasa 15 hours or 16 hours papunta ng Washington DC. From Homestead to Washington DC, nasa siguro nasa 15, 16 ganyan. So parang pumunta ka lang ng Manila. Mga ganyan. Pagbalik namin from vacation, magfo-focus na kami ni Hans sa driving ano ko. Tuturuan na niya ako. Kasi I really need to learn na here. Pero nag-aral naman ako ng driving lesson or driving class sa Philippines, sa TESDA. But you know, iba kasi dito. Hindi siya sobrang iba. May pagka-same siya. Pero, you know, I still need to learn. Hindi ako pwedeng mag-easy-go-lucky lang. Okay na yan. Hindi naman mapapansin. Babiyahe lang, magkikilay pa. Tapos, gusto ko lang mag-ayos. Bakit ba? Inaway. So, ang papunta dun guys, diba kami lang apat, kami ni Mami, ni Papi, ni Hansel ang papunta ng bakasyon. So, kaso nga lang, si Papi, nagtrabaho pa guys. Apitin pa naman. Kumbaga, dadaan na namin si Papi doon sa work niya. Isang oras ang biyahe di papunta doon kila Papi. Galing dito. First time namin ni Hans magbabakasyon na magkasama. Dito sa US guys ha. Powder ang aking face lalo. Pinapatuyo ko lang tong. Nilalagyan ko siya ng ano, yung pang pimple. Kasi talaga naiinis ako. Pati mga pimple marks ko guys, nilalagyan ko. Para kahit pa paano. Nasanay na lang ako sa amoy nito. Kasi amoy menthol siya, diba? So, nasanay na lang ako. Wait lang guys. Para na bruha. Halloween yun. Black na ulit siya. So, balikan ko kayo guys mamaya. Hi guys. So, almost ready na kami. Ayun na.
Tingnan natin. Tingnan natin yung ginawa ni Hans. Ayan. Kita nyo siya? Ayan yung mga gamit namin. Andyan lahat yung luggages. But, there's also stuff on the trunk. And then, yeah. 4 kami dyan sasakay, guys. And yung maleta namin 6. So, nagka-problema kami nung una kasi hindi talaga siya kasya. And then, nagbe-bend na siya pababa. Medyo mabigat talaga lahat. So, yeah. We're going na, guys. Let's go. Are you okay? Don't let me leave, Murph. Don't let me leave, Murph. Hi guys, it's currently 12:51 ng madaling araw and guess what? Nasa hospital ako, guys. Yun. Dito ako, guys, sa hospital. Wala yung bantay ko ngayon. Pumunta sa labas dun sa kotse. Kasi 'di ba, guys, umalis kami ng bahay kahapon dahil bakasyon na nga namin. Pupunta kami ng Washington. Naramdaman ko na naman yung sakit ng tiyan ko. Same nung na-hospital rin ako sa Philippines. Yung sa acid ko, guys. So, grabe. Ano talaga, namimilipit na ako sa kotse. Hanggang 7, namimilipit pa rin ako. Kaya 7:30, dinala nila ako sa clinic. And then, transfer ako dito sa hospital. Nakalimutan ko yung city na to. Pero, wala kami sa homestead, guys, kasi nga nakaalis na kami by 3. And then hindi pa nga kami, guys, nangangalahati papuntang Washington. Hindi ko na talaga kaya. As in, naramdaman ko yung 2 kamay ko. Namamanhid na sila kasi suka ko ng suka, guys. Nag-decide sila, Hans and Mami, na dalhin ako sa hospital kasi nanghina na talaga ako, guys. Wala na akong lakas. Kasi nasuka ako ng suka, nawala yung kinain ko. Tapos, hindi mawala yung sakit ng tiyan ko. As in, sobrang sakit. Hindi naman siya period kasi yung period, diba, nasa puson. Hindi siya sa puson, guys. As in, sa tiyan, papunta sa auro-aro ko. Yung parang pataas, ganun. So, masakit talaga siya, guys. Kaya nagpanik na sila, Hans. Dinala na ako sa hospital. Tingnan nyo naman ang itsura ko, guys. Kasi talaga, kumbaga, sobrang makikita mo sa katawan, ay makikita mo sa mukha ko talaga na sobrang masakit yung nararamdaman ko. Kaya ngayon, guys, nasa hospital ako. May mga ginawang test sa akin and then pinainom ako ng mga gamot para sa pain nga dun sa tiyan ko. And then, yung mga ginawa sa aking test is blood test, and urinalysis test or urine test. And then, ito kakatapos ko lang, guys, i-test yung sa x-ray. Masasabi ko, guys, napaka-high-tech ng hospital dito sa Amerika. Ngayon, guys, wala na akong nararamdamang pain sa aking tiyan. Pero kailangan ko pa rin, guys, i-x-ray kasi baka, alam nyo na, kung may infection, ganun. So, ayun, naghihintay ako ng results. Kaya nandito lang ako sa kwarto. Ayun. For the update lang. See you guys later. Sana pag-pray nyo rin ako, guys. Thank you. But it was effective. Remember when we got here last night, they had to give you a lot of stuff because you were having a lot of pain. You couldn't properly function like a person. We bring you here, you were lifeless, you were, The punch here on my shoulder.
Yes. This, this is from the ambulance. So I'll put you in the trash. What did they do to you in the ambulance? They checked my BP. They're asking me so many questions. Interview? Yeah. They asked Yes. Love you. Yeah. But I wonder why the light is like that. because of the blood baby. It's lighting up the blood inside. Even when you put a regular flashlight on your, Yeah, you it's can see ready. redness. It will see very caring husband. I am. Even with your video size, I'm gonna buy like this 100% apple juice. And it says pasteurized. Mami kayo. Sorry. Siguro na. Mami. Ito. Terus na sugar. Hi guys. So update sa akin. Still nasa hospital pa rin ako. Siguro sa Friday kasi ako na admit. Ngayon Monday na guys. So magta 3 days na ako dito. I hope today mapalabas na ako o mapauwi na kasi kailangan na rin namin umuwi guys. Nasa hotel lang nagstay sila Hans, sila mami at sila papi kasi hindi sila makakauwi kasi medyo malayo tong hospital na dinalhan sa akin sa bahay. Unang bakasyon ko guys dito sa US hospital. Basta update kwento ko sa inyo guys kung ano sakit ko kapag nakauwi na kami. So update ko kayo. Ito pala guys yung aking view dito. Ito yung kwarto. Dito may isang pasyente dito.
matanda. Dalawa lang kami dito sa kwartong to. Tapos katabi ng higaan ko guys, CR. And sobrang linis ng CR nila dito. Hi guys. Kakauwi lang namin. Actually kanina pa. And now it's 6:45 na ng gabi. Kakaligo ko lang din. Naligo ako pero hindi ko pa binasa yung buhok ko. Sabi kasi ni mami, wag ko muna daw basain. Bukas na lang. So, update sa akin guys. Ngayon, okay na ako. Hindi na masakit yung aking tiyan. And then, kailangan ko na lang mag-inom ng gamot dito sa bahay. Twice a day ng antibiotic. Antibiotic guys. To tell you the story, diba guys, dapat may bakasyon kami Friday, November 1. So, umalis kami by 2, ganyan. 2 pa 3 na ganyan. So, on and so forth. Habang nasa biyahe kami guys, hindi pa guys nag-iisang oras na nasa biyahe kami, naramdaman ko na yung sakit ng tiyan ko. Tolerable pa naman siya. Kayang-kaya ko pa naman. Pero habang lumalayo kami guys, habang patagal ng patagal, pasakit ng pasakit, pahina ako ng pahina, hindi ko na talaga kaya. Nagsuka ako 4 times. Nung unang suka ko, pinainom na agad ako nila mami ng gamot sa tiyan. Ganun. Nakalimutan ko kung anong, yung iniinom niya para sa tiyan niya, ganun. Kasi nga, meron si maming gastritis. Tapos, pagkainom ko ng gamot na yun, isinuka ko ulit. Kumbaga, kung ano yung i-intake ko, sinusuka ko, nilalabas ko. Uminom ako ng tubig, sinuka ko rin. Kada pagsuka ko, siya yung isang sukahan. As in, maraming dual. Ganun. So, habang nagsusuka ko, nanghihina talaga ako. Pahina ako ng pahina, guys. Hanggang sa nakarating kami dun, guys. As in, hindi ko na maramdaman yung kamay ko. Kasi namamanhid na, guys. Kakasuka ko. Namamanhid na yung itong kamay ko, pataas na ng pataas yung manhid guys, pataas na ng pataas. So, nag-stop kami sa gasolinahan. Actually, pangalawang gasolinahan na yun, kasi yung unang gasolinahan, sabi ko, pwede mag-stop, kasi nga, pupunta ko ng CR, ganun. Tapos, nagsuka rin ako doon. Yung sa pangalawang gasolinahan na, yung, hindi ko na nga alam kung, hindi ko na siya guys, talaga matandaan. Ang alam ko lang, nag-stop kami. And pinainom ulit ako ng gamot. Pero habang nasa sakyan kami guys, pinapainom talaga ako nila mami ng gamot. Ganyan. Kung ano-ano, ganyan ni Hans, ganun. Ayun, namumuti na ako guys. Hindi ko na maramdaman yung kamay ko, pataas ng pataas yung manhid. So, nag-decide si Hans na dalhin ako sa ospital. And, hindi ko guys namalaya na nawalan ako ng malay. Kasi nga, sobrang hinang-hina ako. Nawalan ako ng malay hanggang doon, hanggang dalhin ako sa clinic. Hindi ko rin alam kung anong clinic yon. Basta doon rin sa same place, sa sitting yon. Dinala ko doon. Naalala ko na lang, nasa higaan ako. Kumbaga nasa bed na akong Kasi nawalan talaga ako guys malay. Pero last na alala ko, tinatawag pa ako ni mami. Inaano pa ako ni mami na, Shy! Ginaganon pa niya ako. Pero sabi ni Hans, binuhat niya raw ako papunta dun sa clinic. And para raw akong, alam mo yung parang lanta na, parang patay ganun. Kasi nga talaga, as in, wala na talaga akong lakas nun. So, pagkarating namin doon sa clinic, kinuhaan ako ng dugo. Tapos, dalhin na raw ako sa malapit na hospital, doon sa Townwood. Tama ba yun, guys? Yung name nung hospital. So, doon dinala na ako doon. Yun, naaalala ko na yung sinakay ako sa ambulansya. Tinanong ako ng
mga ano doon. Dito pala guys, ang ambulansya dito, kung dadalhin ka nila, hindi ka pwedeng sumama sa loob. Nagtaka ko kasi bakit hindi sumama sa akin si Hanser sa loob ng ambulansya. Hindi pala allowed guys. May kasama ka dong rescuer sa loob, babae tapos lalaki. Tapos yung driver. Ako first time ko guys masakay sa ambulansya. Kahit sa Philippines guys, hindi pa ako na ambulansyang dadalhin sa hospital. For now, pangalawang hospitalized ko pa lang guys. Sa Philippines, last year. Sabi nila, may acidity daw ako. Sa acid naman, ganun. So, ayun, dinala na ako dun sa hospital. Pagkapasok ko talaga doon, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi nga, sila Hanser wala pa. Sumusunod sila sa amin, di ba? Medyo natagalan pa raw sila dun sa clinic kasi tinatanong yung information ni Hanser, kung ano ko siya, ganun-ganon. So, natagalan pa sila doon kaya medyo naghintay pa ako dun sa sa hospital na kung asa na sila, as in kahit nakahiga na ako guys doon sa bed nila, namimilipit pa rin talaga ako. And ayun, in-entertain naman kami. Ang inaalala ko, wala pa ako medical insurance. And dito guys kasi kapag meron kang medical insurance, 80 to 90% ng bill mo, yung insurance company yung magbabayad. And babayaran mo na lang siba mga 10%, 20%, ganyan. So, inaalala ko yun, nag-overthink na talaga ako. And wala pa akong papers, ganun. Wala pa yung security number ko dito. Kasi hindi pa dumarating guys yung paper ko. Ganyan. Linagay ako sa isang room, emergency room, ganon. And tinurukan ako ng gamot, ganyan, antibiotic, ganyan. Kinuhaan rin ako ng dugo. Ilang tube yung kinuha sa akin na dugo, ganyan. Kinamaumagahan sa day. Di ko alam kung x-ray yun or CT scan. Pagkapasok ko guys, mas lumakas yung tibok ng puso ko kasi alam niyo, yun, nakikita niyo ba guys yung puting bilog na ipapasok ka dun sa gitna, yung ganon. Sa TV ko lang yun guys nakikita. Sabi ko, hala, mararanasan ko siya. Tapos tinanong ko yung nurse, sabi ko, wala bang pain akong mararamdaman sa ganon? Sabi naman, hindi, wala ka naman yan mararamdaman mo lang yung konting pressure sa katawan, parang may gumaganon lang sa katawan mo. Sabi, lalo akong natakot. Kasi sabi ko, baka hindi ko kaya, ganun-ganun, ano mangyayari sa akin. Pumasok ako doon guys sa loob, sa circle na yon 3 beses. And, na-diagnose ako guys na meron akong appendicitis. Parang medyo na mag-araw guys yung appendix ko. So, pagkapasok nung surgeon, nung doktor, kailangan ka naming operahan. Pag alis nung doktor, na maya-maya, pumasok yung surgeon yung mag-o-opera. And then, sabi ko, wait, my husband is outside. And then, ayun, in-explain niya sa amin kung anong gagawin sa akin. Kasi doon sa room na yun, guys, may TV. Plinay niya doon, nakita ko yung kung ano yung test na ginawa sa akin. Nakita ko doon yung lungs ko, yung appendix ko, ganyan-ganyan. Kaso, guys, may kinatakahan lang ako doon. Kasi sabi na mamagaraw yung konti lang, hindi siya sobra ha, na mamagaraw yung appendix ko. Pero nung hinahanap niya yung appendix ko guys, nung una hindi niya mahanap. So nagtaka ako. Sabi ko lang sa isip ko ha, pero I didn't spoke about it. Kung namaga yung appendix ko, di dapat makikita nyo rin yun doon. And then alam nyo kung saan part yun. Sinabi niya lang sa akin, since maliit ka, yung mga organs mo, dikit-dikit. As in, dikit-dikit daw, guys. So, yun. Which is true naman. Kasi nga, maliit talaga yung aking tiyan. Kung baga. So, dikit-dikit talaga siya. Hindi sobrang dikit-dikit closer, ganyan. Tapos yun. Sabi ko, no. Ayoko ng surgery. No. And then, binigyan niya ako ng options. Una, magsa-surgery. Pangalawa, magsistay ako doon and then bibigyan ng antibiotics. Titignan kung mag-effect yun sa akin and pwede na akong umuwi. Kung malala yung sitwasyon ko, bakit papipiliin ako ng 2 option? Kasi before ako guys mag-ask ng option, nagsabi na yung doktor. Ganyan. Kasi nga ayoko talaga ng operahan ako, ganun. Kasi hindi pa ako ready guys. Hindi pa buo yung loob ko sa mga ganyan.
So, pinili ko yung antibiotic. And sabi niya, titignan natin, obserbahan ka namin ng 2 to 3 days dito. Tignan natin kung may nagbago o kung nagkilom yung maga. Parang ganun. And after naman kasi guys, nung pagkaturok sa akin nung Friday, wala yung sakit ng tiyan ko. And nagtuloy-tuloy siya hanggang ngayon, hanggang kaninang umaga. So, actually hanggang ngayon nga, nakauwi na ako, wala talaga akong nararamdaman na parang normal na talaga. Ganun. Nung una guys, Friday hanggang Saturday, NPO ako guys. NPO, which is hindi ka pwedeng kumain. Tubig lang. Pero paunti-unti. As in, gutom na gutom ako. As in, kasi nga, kinain ko nung Friday ng tanghali. Sinuka ko. Lahat yun, sinuka ko guys. Hanggang Saturday, wala akong kinain. So, sabi ko, anong gagawin ko? And then, kinausap ko nung Saturday na gabi, yung nurse ko. Kasi may nakatoka sa akin guys nung gabing yun. And, yung nurse na yun, black. Yung assistant niya guys, Pinay. Pinay yung assistant niyang nurse. So, nagkakaintindihan kami, nagchika-chika nga kami guys eh. So, I'm happy din na nakilala ko si ate. So, caregiver siya guys ha, caregiver. Tapos, ayun, kinausap ko yung nurse ko. Kinausap ko siya kung ano nang update, anong sabi ng doktor, kung pwede na ba akong kumain kahit konti, kahit ganyan-ganyan. Wala pa raw. And then, tenext niya yung doctor ko kasi nga, nung Saturday ng gabi, nasa bahay raw yung doctor ko. Ayun, ginawa niya ng paraan, ganun-ganun. Hanggang Sunday ng umaga, full liquid. Hindi pa rin ako pwedeng kumain ng solid. So, binigyan ako nila ng breakfast, ng lunch, ng dinner. Ganyan-ganyan. Kasi guys, meron silang ganyan. And may nutritionist sila guys. Nakadepende sa doktor kung ano yung gusto nilang ipakain sa'yo. Kung liquid ba, kung anong kinds with protein, ganyan-ganyan. So, maganda rin kasi nga, meron talaga silang sinusunod na guide, ganun ba? Hindi yung basta-basta lang sila guys magluluto doon and then ipapakain sa pasyente. Ganun. Hindi ako guys kontento. Kahit na may kinain na ako, liquid pa rin. So, yung tiyan ko na, alam mo yung parang na may nagda-drum. Ganun. Kasi nga wala talaga, hindi ako busog. Pero nagbe-burp ako, nagfa-fart ako, na ganyan. Yung natural, ganyan. So, pero yung ko lang, hindi lang ako kontento. And yung panglasa ko guys, lasang-lasa ko yung antibiotic. As in, pagkada turok sa akin guys, lasang-lasa ko yung antibiotic. Pag na-confine ka pala dito guys, bibigyan ka nilang medyas. May parang isang tray na may medyas, may shampoo, may lotion, may toothbrush, may toothpaste. Sabi ko, parang nasa hotel ako ha. Di ba ganun sa mga hotel, ganyan. Kulang na lang, bigyan ako ng tuwalya, pampuna sa mukha, ganyan. Kasama na rin yung sa babayaran. Hindi naman yung libre. Walang libre guys. Walang libre sa panahon nga ngayon. Puro may bayad. Tomorrow, full liquid pa rin ako. And then Saturday guys, so unti-untiin na kumain ako ng medyo, alam mo yun, parang papanatural na, ganun. Kasi yun yung advice sa akin guys nung nutritionist doon. Lahat sila guys, pinuntahan ako. As in, binivisit nila yung patient. Surgeon, doktor, nurse, yung nakatoka sa mga pagkain, ganun-ganun. And then yung nutritionist, assistant nurse, ganun-ganun. Nurse, leader, ganyan, yung leader ng team nila, ganun. So, lahat, pinivisit kanila guys. And, ang kaibahan lang sa kanila guys, bawal matulog ang visitor doon. Yes, ikaw lang mag-isa kasi sila na bahala. May mga caregiver, katulad ni ate na Pinay. And natuwa ako kasi madami raw silang Pinay doon sa hospital na yun. So, alam niyo yun, parang na-proud ako sa sarili ko na Pinay ako. Kahit saang bansa merong Pinay. And sinabi niya kasi sa akin guys yung mga hirap niya doon. So, parang medyo na parang naawa na ganun.
And fiancé visa rin siya. May asawa rin siyang Espanyol. Ako, Espanyol din yung asawa ko. So, pero magkaiba sila guys ng ugali. Asawa ko tsaka yung asawa niya. Asawa ko daw, sobrang bait. Kasi nakilala niya. Tapos nakita niya sila mami, ganyan. So, sobrang swerte ko raw. Ayun, kwento niya yung buhay niya dito. Sobrang hirap guys. As in. Kung kayo may magandang buhay diyan sa Pilipinas, huwag niyong isipin na yung mga nasa abroad guys, mga OFW, mga immigrants na Pinay, Pinoy, huwag niyo guys isipin na ang gaganda ng buhay namin dito. Kasi hindi guys madali. As in, hindi madali. Oo, malaki yung sahod kapag pinadala sa Pilipinas. Oo, nakakabili ka ng pasalubong para sa Pilipinas, ay sa mga pamilya mo sa Pilipinas. Pero guys, yung pinagdadaanan dito ng mga Pinoy, hindi madali. As in. Sabi ko kay ate, laban lang ate. Ganyan-ganyan. Kayang-kaya mo yan. And, ayun, 8 years na siya dito. Karal siya para maging caregiver dito. And, alam nyo yung guys, maghuhugas ka ng puwet, ng pasyente. Yung katabi ko nga guys, nung Saturday, pinauwi na nung Saturday. Nung Sunday, may bago na dun. Yung pumalit doon sa babae na kasama ko nung Saturday, matanda. Bedridden. So, si ate, yung Pinay, inaalis niya. Kitang-kita ko talaga guys. Kitang-kita ko kung paano magtrabaho yung Pinay dito. Na caregiver guys. As in, hindi ko na-expect na ganun siya. Sobrang nakaka-proud na ganun. And medyo naawa rin ako ng konti kay ate. Ganun. Alam niyo yung guys, tinatanggal niya yung ihi nung pasyente. Ganun. Sabi niya, ang hirap magtrabaho. Sabi ko, ate, kayanin mo lang yan. Kayanin mo lang ate. Kaya mo yan, ganyan. Laban lang para sa pamilya. Ganon, sabi niya. Oo nga eh. Tsaka, yun, nagpasalamat na rin siya kasi nga nakakausap niya ako doon. Parang nawala raw yung pagod niya. Kasi hindi ako guys nakakatulog. Hindi talaga ako makatulog sa ospital. Ayun, in-entertain ako ni ate. Binigyan niya ako ng tubig, ng may yelo. Ganon. Inalagaan niya rin ako. Kasi nga, yun yung trabaho niya. Pero hindi ako nagpaalaga ng sobra. Kasi kaya ko pa naman. Hindi nung katulad nung katabi kong pasyente. So, yun na guys, yung update sa akin. Sana pag-pray nyo din ako na gumaling. And grabe pasasalamat ko rin kay Lord kasi hindi niya ako pinabayaan. And papasalamat din talaga ako sa family ni Hans. Hindi rin ako pinabayaan. Lalong-lalo na kay Hans sir. Nakita ko talaga yung effort niya na alagaan ako. Kasi, as in talaga guys, kahit wala siyang tulog, as in nandun lang siya sa tabi ko, ganyan. Siya lang talaga lagi. As in, nakita ko yung effort niya, yung alam niyo yung ayaw niya talaga akong mawala, ganyan. Nung unang dala pa lang sa akin, sinabihan niya ako na, wag mo kong iwan, my love, wag mo kong iwan, ganyan. Sabi ko, hindi pa naman ako magmamatay. Ganyan. Inaano ko na lang siya, parang gino-joke na ganun. So, yun, nagpapasalamat din talaga ako sa asawa ko. Kasi, grabe. Sobrang swerte ko. Grabe lang talaga yung blessings sa akin ngayon. Kahit na nagkasakit ako, guys, hindi ko siya iniisip na in a bad way. Ganyan. May purpose pa rin talaga yan. So, yun. Ingat kayo, guys, palagi. Huwag kalimutan na magdasal. And then, papahinga na ako, guys, kasi ilang araw akong magpapahinga. Ayaw akong pagalawin ng asawa ko dito. So, and advice din sa akin na bawal na akong magbuhat-buhat over 10 kilo. Bawal muna. Pero hindi ko alam kung bawal na forever. So, yun. Bye-bye guys. See you on my next vlog. Thank you for watching. Sayang na-cancel yung bakasyon natin. Kahit ako na nanginginayang talaga. First vacation ko guys sa hospital. First vacation ko dito sa US. So, ayun. Thank you guys for watching. Bye-bye. 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 Ang kulit, no? Sige na guys. Bye-bye. Ingat kayo palagi. God bless you all. Bye-bye. Ciao. Gracias. Adios.